Habang ako pala nag-aayos-ayos dito, may ikukwento ako sa inyo. Meron sa akin na message sa isang Pinay. May asawa siyang Pakistani. Ngayon, ang asawa niya, may babae. Nasa Dubai si Pinay, si Pakistani nasa Pakistan. Yung babae, yung kabetse, nasa Saudi. Ngayon, nag-message siya. Ang sabi nga niya, ay, yun nga, may kabetse yung asawa niya. Ang sama, asawa niya walang trabaho, ha? Siya nagpapadala ng pera. Ang ginagawa ng kanya asawa, ipinapadala sa kabetse. Kasi ang sabi niya, ay pag daw hindi nagpadala yung asawa niya ng pera sa kabetse, ay hindi daw ipapakita yung tilapiyang bilasa. Ngayon sabi ko na sa kanya, bakit? Sabi ko, wala ka bang tilapiyang bilasa at kailangan niyang tumingin ng ibang tilapiyang bilasa? Sabi ko. Sabi niya, ay, nasa Dubai daw kasi siya. Yung pang nasa Saudi, nasa Pakistan ba? Wala rin naman ah. At saka sabi ko, kung hindi, kasi parang inaano niya, parang siguro kasi masama ang loob niya eh. Kasi Pinay, tapos Pinay na siya, tapos kinabit pa yung ng Pinay yung asawa niya, di ba? Pero sabi ko nga, wag mong sisihin lang yung kabetse. Sisihin mo rin asawa mo. Sabi ko kasi, kung hindi malandi yung asawa mo, ay hindi na maghahanap na ibang tilapiyang bilasayan. Tapos sabi ko sa kanya, wala naman palang katuturo yung asawa mo. Sabi ko, ba't di mo itapon? Tapon mo sa mar, sabi ko. Biruin mo, siya na ang bumubuhay. Mambabae pa. Kung di ba walang hiya, di ba? Walang hiya ka, yung asawa mo na yan, walang hiya yan. Sabi ko, talagang sama. Kaya kayo, wag kayong hihingi na payo sa akin kasi makakatikim kayo ng salita sa akin na tanga ka ba, ganyan. Masama ako magsalita, dire-diretso bunganga ako. At saka, parang ako nai-stress sa inyo. Kung ba't ayaw nyo bumitaw? Sabi ko, may anak ka ba? May anak ba kayo? Oo, nasa Pinas. O, yun naman pala, sabi ko, nasa Pinas. Sabi ko, concentrate ka sa anak mo. Yung asawa mo, sabi ko, kalimutan mo yan. Sabi ko, walang katuturan, walang kwenta. Sabi ko, kapal na mukha ko. Ano na sinabi ko, talaga makapal mukha, biruin mo. Siya naghahanap buhay, pinapadala niya sa asawa niya. Tapos yung asawa niya, ipapadala sa ibang babae para lang makita yung puday nung isa. Ganon. Tapos sabi ko, hindi mo ba kinausap yung Pinay? Sabi ko. Ay, sabi niya, nag-comment ako sa live niya, tapos blinak ako. Sabi naman, sabi ko, tapos gusto niyang malaman kung tunay ba kasal nila, ganito, ganyan. Tinuturuan ko naman sa FRC ka kung makikita mo. Kaya nga lang ko, ako nasa katayuan mo, sabi ko, hindi ko titignan kung tunay ba o peki-pe kasal namin. Sabi ko, iiwan ko na yan. Sabi ko, pag walang katuturan na lalaking ganyan, ay iniiwan na yan. Tinatapon na sa Martian. Sabi ko, ala nang katuturan, wala nang silbi, kako mambabae pa. Ay, kung sana kako yung lumalabas, yung ginto, ganon. Hindi ko siya masisi kako kung di niya maiwan kung ginto yung nun. Yung lumalabas ginto, di ba? Hindi ko siya masisi. Kasi hindi na ginto Pareho lang din tayo Amoy sunrocks. O yung filter nawawala. Nai-stress ako talaga. Ako nai-stress. Sabi ko, ba't hindi mo bitaw-bitawan yan? Sabi ko. Siguro mahal niya. Yan kasi ang hirap pagka tinodo-todo niya pagmamahal Lalo na kung, akala ko dito sa Pakistan yung anak. Kaya siya nag-aalinlangan ng iwan. Kasi, syempre, baka hindi niya na makuha. Pero nung nalaman ko nasa Pinas naman pala yung anak, ewan ko sa inyo, mga madam, ba't ba ganyan kayo? Wala nang katuturan, mga babae pa. Tapos sabi ko, sila pa rin ba? Sabi niya, hindi na daw. Ewan ko sa kanya, pero kung nanonood ka man, talagang duda ko sa kanya, hindi niya kayang iwan. Marami nag-message sa akin na ganyan, hindi nila kayang iwan yung mga jowa nila. Kahit na anong gawin sa kanila, murahin sila, yurakan ng pagkatao na talagang yurakan. Kahit anong gawin sa kanila, kahit naman babae pa yan, kahit na sabihin sa kanila, diretsahin sila na hindi tayo para sa isa't isa, habang dito lang tayo sa abroad, pero pagka wala na, hindi nila kayang iwan. Ewan ko sa kanila, malaki siguro.
Siguro ano kasi, pagmamahal, mahal na mahal nila. Ewan ko, alam ko ba mararamdaman ulit yung ganyang pagmamahal na halos hindi mo natiran yung sarili mo. Ay, ako ayoko ng ganyan, yung halos di ko natira ng, hindi ko na mahalin. Ay, mas unahin yung mahalin ng sarili nyo. Sus, Ginoo, sabi ko, ay, naku, nagkakanta kuba ka, biruin mo. Tapos, papadala sa ibang babae, hindi ka na nga masustentuhan. Mambabae pa. Ay, naku, sabi ko, na-stress talaga ako. Kaya hanggat maaari ayokong nakikipag-usap na ganyan, yung payu-payuhan. Parang ako nai-stress, sa totoo lang nalulungkot ang buong maghapon ko. Nalulungkot ho ako sa mga kaganapang ganyan. Pakiramdam ko ako ang nasa katayuan nyo. Tapos re-replyan ko, sasabihan ko ganyan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi man makinig ulit-ulit pa rin. Kasi ganun, kasi sabi niya, bahala ka kung gusto mo sa kanya maniwala. Sabi ko, tanga ka na lang ka kung maniwala ka pa dyan. Sa mga ugali ko, no? Dati, pag nagpapayo ako, hindi ako sasalita ng ganyan kasi takot akong baka mawalan ako ng follower. Kasi may mga ganyan akong pinapayuan nawawalan ako ng follower, binablock ako, nagagan sa akin. Pero ngayon, ang sa akin, dapat matauhan ka. Total, hiningi mo naman ang payo ko, ay ibigay ko tunay na payo ko. Ano ba? Hindi ka naman sana, may mukha ka naman. Dahil lalaki dyan, hanggat may mukha ka, makakahanap ka pa na iba. O kaya kung di ka makahanap, anak mo na lang, sarili mo na lang, mahalin mo. Mabubuhay ka naman ng walang lalaki sa mundo, kaysa naman yung, ikaw na nga bumubuhay. Nag-asawa ka pa, ikaw rin ang bubuhay. Mambabae pa. Ay, nako, di baling alang asawa, di ba? Sa bagay, ako naman, ako lang to, katwiran ko to magkakaiba tayo ng katwiran sa buhay. Parang wala, ang kinis na mukha ko, filter yan. Naka-filter ako, pero ang totoong buhay niyan ay ang Pinay na burug-burug ang mukha sa Pakistan to. Ang dahil kong tagawa to. Yung tagawa ka naman ako. Hindi na ako tinantanan ng tagawa. Ayun lang, payo ko sa inyo. Ano ba? Umayaw ka nga sa Pinoy kasi sabi nga ng iba, yung Pinoy, yung asawa daw nila, ganun, ganyan. Batugan, manginginom. Lumipat ka sa Pakistan. Hindi ko sinasabing yung asawa niya yung batugan, manginginom, ha. Kumbaga yung iba. Umayaw ka nga sa dati mong asawa kasi ganun. Tapos mapunta ka sa Pakistani na hututan ka rin. Ay, naku, ano ba yan? Okay lang yung nawalan ng trabaho, sige, hindi mo, kasi asawa mo mangyayari, yung iba talaga, ganyan, nagkakataon na nawalan ng trabaho yung asawa natin. Okay lang yan, na tayo muna maghanap buhay, okay lang yan, okay, asawa mo yan Pero, yung nawalan na nga ng trabaho, wala na nga siyang silbi, kasi wala rin siya anak naman na pinagsisilbihan Mambabae pa, ayun naman ang hindi ka tanggap-tanggap. May hindi ka tanggap-tanggap yun. Kung ako talaga yun, ay tinapo ko talaga sa pinakamalayong lugar yun. Sa Mars ko talaga itapon yun. Yung hindi na makakabalik. Ayun lang ha. Basta kayo kung magmahal kayo, Pakistani man yung Pinoy, magtira kayo para sa sarili nyo. Huwag ganun yung todo-todo kayo bigay. Yung ginagago na kayong harap-harapan. Nagbubulag-bulagan pa rin kayo, nagtatanga-tangahan. Huwag ganun. Ako na-stress talaga. O sige na nga. Ay, sandali. Tapos na, Ganyan lang yung tsura ko. Makikipagkita pala ako sa mga Pinay ngayon. Magsiswimming kami, pero ang outfit ko, hindi pang swimming. Hindi ako magsiswimming Kasi, sobrang laki ko. Naaawa ako sa swimming pool. Baka pag tumalbog ako, ay maubos yung tubig. Kaya hindi ako maliligo. Kayo na lang maligo dyan. O sige na, bye-bye na.